Mga ka-Erts, grabe, simula pa lang ng eksena, ramdam mo na agad yung bigat. Isipin mo to, isang lalaki, tahimik lang na nakatayo sa gilid ng dagat, nakatingin sa malayo habang palubog ang araw, at ang tanong, may hinihintay ba siya o unti-unti na siyang sumusuko? Diyan natin makikita si Kalinga Edo. Hindi na ito yung masayahin at palabirong Edo na nakasanayan natin. Ibang-iba, tahimik, malalim ang iniisip. At doon pa lang, alam mo na, may masakit na nangyari. Ang sabi sa thumbnail, Kalinga Edo naghihintay sa wala. Mga pangako na pako. Mga ka-Erts, hindi to simpleng linya lang. Ito yung tipo ng salita na may kasamang sugat. Kasi kapag sinabi mong napako ang pangako, ibig sabihin, may nasaktan, may umasa, at may hindi tumupad. At doon papasok si VNC. Diba, lahat tayo, nasubaybayan kung paano nabuo ang EDC. Mula sa simpleng samahan, hanggang sa unti-unting pagkakaroon ng espesyal na koneksyon. Hindi man nila direktang inamin agad, pero ramdam na ramdam ng mga tao, may lalim. May tunay na concern, may effort. Pero ngayon, eto na tayo sa punto na parang nagbago ang lahat. Habang naghihintay si Edo, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip, bakit hindi dumating si VNC? Mga ka-Erts, hindi basta-basta maghihintay ang isang tao kung walang halaga sa kanya yung hinihintay niya. Hindi ka pupunta sa ganung lugar, hindi ka mananatili ng matagal, kung wala kang pinanghahawakan, pangako man yan, salita, o kahit simpleng, darating ako. At dito na nagsisimula ang intriga. May nangyari ba kay VNC kaya hindi siya nakapunta? O, ito na ba yung sinasabi ng iba na unti-unti na siyang lumalayo? O mas masakit, may pinili na siyang ibang direksyon na wala na si Edo. Habang nakatayo si Edo, hindi natin alam kung galit ba ang nararamdaman niya, lungkot, o halo-halo na. Pero isang bagay ang malinaw, nasaktan siya. At bilang viewers, hindi rin natin maiwasan na masaktan para sa kanya. Kasi nakita natin kung paano siya naging totoo. Kung paano siya nag-effort. Kung paano niya pinahalagahan si VNC. Kaya ngayon, ang tanong ng lahat. Iniwan na ba talaga si Edo? O may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi dumating si VNC? Mga ka-Erts, ito pa lang ang simula. At ramdam ko, mas mabigat pa ang mga susunod na mangyayari. Mga ka-Erts, kung akala natin hanggang paghihintay lang ang sakit, hindi pa pala doon nagtatapos. Dahil habang tumatagal ang eksena, mas lalo nating nararamdaman, hindi lang ito simpleng, hindi dumating. Parang may mas malalim na pinanggagalingan. Habang nakatayo si Edo, mapapansin mo, hindi siya umaalis. Parang umaasa pa rin siya na baka sa susunod na minuto, sa susunod na sandali, biglang darating si VNC. Yung tipong kahit ilang beses mo nang sinabihan ang sarili mo na, wala na, may parte pa rin ng puso mo na nagsasabing, hintayin mo pa. At yan ang masakit, mga ka-Erts. Kasi ang paghihintay na walang kasiguraduhan, yun ang pinakamabigat dalhin. Hindi mo alam kung kailan ka titigil. Hindi mo alam kung may darating pa ba. Pero andan ka pa rin, umaasa. Ngayon, balikan natin, hindi naman basta-basta mawawala si VNC ng ganito kung walang dahilan, di ba? Sa mga nakaraang episodes ng EDC, nakita natin kung gaano siya ka-consistent. Kung paano niya rin pinapahalagahan si Edo. Kaya biglang tanong ng lahat ngayon. Anong nangyari? May pumihil ba sa kanya? May problema ba siyang kinaharap? O, ito na ba yung punto na pinili niya ang sarili niya kaysa sa relasyon nila? At dito na pumapasok ang intriga, mga ka-Erts. Kasi may mga bulong-bulungan na baka daw may ibang taong involved. Hindi pa natin sigurado, pero aminin na natin, yan ang unang pumapasok sa isip ng karamihan kapag may biglang nagbago sa isang relasyon. Pero kung totoo man yun, ang sakit nun para kay Edo. Isipin mo, naghihintay ka, buong puso mong pinaniniwalaan yung mga salitang binitawan sa'yo, tapos sa huli, marirealize mo, ikaw na lang pala ang kumakapit. At habang tumatagal ang eksena, parang unti-unti nang nawawala yung liwanag sa mukha ni Edo. Yung pag-asa, napapalitan ng lungkot. Yung excitement, nagiging katahimikan. Mga ka-Erts, ito yung klase ng sakit na hindi mo kailangang marinig ang salita para maintindihan. Kita sa kilos. Ramdam sa tahimik na sandali. Kaya ngayon, mas lalong tumitindi ang tanong. May pag-asa pa ba ang EDC? O ito na ba ang simula ng tuluyang paglayo ni VNC? Mga ka-Erts, eto na. Habang tumatagal ang eksena, parang hindi lang si Edo ang naghihintay, pati tayo, hinihintay na rin natin ang sagot sa napakaraming tanong. Pero ang masakit, walang dumarating.
Unti-unti, makikita mo kay Edo yung pagbabago. Hindi na siya yung umaasang tumitingin sa malayo. Parang may realization na siyang tinatanggap, na baka nga, wala nang darating. At dito napapasok yung pinaka-mabigat na parte. Yung katahimikan. Walang sigaw, walang iyak, pero ramdam mo yung sakit. Yung tipong kahit wala siyang sinasabi, parang sinasabi na ng buong katawan niya na, pagod na ako maghintay. Mga ka-Erts, minsan ganun talaga eh. Hindi lahat ng laban kailangan mong ipaglaban hanggang dulo. May mga pagkakataon na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa punto na mapapatanong ka, ako naman kaya. At dito natin makikita si Edo, unti-unti na niyang kinu-question ang lahat. Lahat ng alaala nila ni Viancy, pumapasok sa isip niya. Yung mga tawanan, yung mga simpleng moments, yung mga pangako na akala niya ay totoo at pangmatagalan. Pero ngayon, parang hangin na lang lahat. Nawala, hindi nahawakan. At alam niyo kung anong pinakamasakit. Hindi yung iniwan ka. Kundi yung hindi mo alam kung bakit. Kasi kung may dahilan, kahit papaano, maiintindihan mo. Pero kung wala, iiwan ka nun sa tanong na paulit-ulit mong babalikan, saan ako nagkulang? At sigurado ako, yan ang tumatakbo sa isip ni Edo ngayon. Mga ka-Erts, hindi na ito tungkol sa paghihintay lang. Ito na yung punto ng pagtanggap. Pagtanggap na baka yung taong inaasahan mo, hindi na babalik. Pero teka, dito lalo umiinit ang intriga. Kasi habang si Edo ay halos sumuko na sa paghihintay, may mga usap-usapan na may lalabas na katotohanan. Isang bagay na pwedeng magpabago sa lahat ng akala natin. Hindi ba talaga sinipot ni Viancy si Edo, o may nangyari na hindi natin alam? Mga ka-Erts, eto na yung puntong hinintay nating lahat. Habang si Edo ay halos tuluyan ng bumitaw sa paghihintay, biglang may pumasok na impormasyon. Isang detalye na parang kidlat, biglang nagbigay liwanag, pero kasabay nun, mas lalong nagpalalim ng emosyon. May nagsabi, hindi raw talaga plano ni Viancy na hindi pumunta. At dito na nagiba ang ihip ng hangin. Ibig sabihin, hindi ito simpleng, hindi siya dumating kasi ayaw niya. May dahilan, may nangyari. Pero ang tanong, bakit hindi man lang niya naipaalam kay Edo? Di ba mga ka-Erts, kung mahalaga sa'yo yung tao, kahit anong mangyari, gagawa ka ng paraan para ipaalam. Isang chat, isang tawag, isang mensahe, sapat na yun para hindi umabot sa ganitong klaseng sakit. Pero wala, at yan ang mas lalong nagpalalim ng sugat. Habang pinoproseso ni Edo ang lahat, makikita mo yung halo ng emosyon sa kanya, may konting pag-asa dahil baka may dahilan nga, pero mas nangingibabaw pa rin yung sakit at pagkalito. Kasi kahit may dahilan pa yan, bakit siya pinaghintay? At dito na pumapasok yung isa pang posibilidad na mas lalong nagpapainit ng intriga. May mga nagsasabing baka daw may pressure na nararanasan si Viancy. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa paligid, sa mga tao, sa expectations, sa sitwasyon nila bilang EDSE. Minsan, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil hindi mo na kaya. At kung yun ang dahilan, mas lalong masakit. Kasi ibig sabihin, hindi dahil kulang si Edo, kundi dahil may laban si Viancy na siya lang ang nakakaalam. Pero eto ang twist, mga ka-Erts. Habang iniisip natin na may malalim na dahilan, may mga bulong pa rin na hindi nawawala, paano kung may ibang pinili si Viancy? Hindi pa kumpirmado, wala pang malinaw. Pero yan ang klase ng tanong na sumisira sa katahimikan. Yan yung bumabagabag hindi lang kay Edo, kundi pati sa ating mga nanunood. Kaya ngayon, dalawang bagay ang naglalaban. Pag-asa na may dahilan ng lahat. O katotohanan na baka iniwan na talaga siya. At si Edo, nasa gitna ng dalawang iyon. Mga ka-Erts, dito na talaga nagiging kritikal ang lahat. Isang hakbang na lang, malalaman na natin kung may babalikan pa ba, o tuluyan ng magpapalim. Mga ka-Erts, dumating na tayo sa pinakahuling bahagi ng kwento. Isang kwento ng paghihintay, pag-asa, at sakit. At sa huli, isang bagay ang naging malinaw. Minsan, hindi lahat ng hinihintay, dumarating. Habang nakatayo si Edo sa tabi ng dagat, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Walang Viancy na darating. Walang paliwanag sa mismong sandaling yun. Walang closure na hinahanap niya. At doon na niya napagtanto. Hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw na lang ang lumalaban. Mga ka-Erts, masakit tanggapin pero minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa punto na kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil nauubos ka na. At si Edo, yun ang ginawa niya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagwala,
Tahimik lang siyang tumalikod. Tahimik na tinanggap na baka yung mga pangako na pinanghawakan niya, hindi pala para sa habang buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na walang halaga ang lahat. Dahil sa bawat alaala nila ni Viancy, sa bawat ngiti, sa bawat sandali, totoo yun. At mananatili yun. At kung nasaan man ngayon si Viancy, isang bagay ang sigurado. Malaki ang naging parte niya sa buhay ni Edo. Pero eto ang pinaka-real talk natin, mga ka-erts. Hindi lahat ng love story may happy ending. Minsan, ang ending, lesson. Lesson na hindi mo pwedeng ibigay lahat kung hindi sigurado. Lesson na hindi sapat ang pangako kung walang paninindigan. At higit sa lahat, lesson na ang tunay na pagmamahal, hindi ka iiwan sa paghihintay na walang kasiguraduhan. Kaya ngayon, ang tanong, tapos na ba ang EDSI? O ito lang ang simula ng panibagong kabanata? Dahil sa totoo lang, hanggat walang malinaw na sagot mula kay Viancy, mananatiling bukas ang kwento. Mga ka-erts, kung naramdaman niyo ang sakit ni Edo, kung nakarelate kayo sa paghihintay na walang kasiguraduhan, ay comment niyo lang sa baba, naghintay din ako. Ako si Ka-ers. At ito ang ating straight reaction sa EDSI Part 78. Hanggang sa susunod na kwento, kung saan baka, sa wakas, may sagot na.